Magandang araw po sa inyo, Miss Terry, at sa lahat ng tagapakinig ng inyong channel. Ako nga po pala si Abby, isang avid listener ninyo. At tulad ng iba, nais ko ring ibahagi ang aking kwento. Tungkol po ito sa aking tiyuhin na si Tito Victor. Ayon po kay nanay, noon ay isa siyang magaling na albularyo. Marami ang pumupunta sa kanya upang magpagamot at lahat ng iyon ay libre. Pero may isang pangyayaring nagpabago sa kanyang buhay na naging dahilan upang tuluyan niyang iwanan at talikuran ang pagtulong sa kapwa. Muli, ako po si Abby at ito po ang aking kwentong kababalaghan. Isang umaga, habang naghahanda ako pumasok sa eskwelahan, narinig kong nag-uusap sina Tito Victor at nanay sa kusina. Nakaalis na ba yung ginamot mo? Oo ate, panireklamo ng sakit sa likod. Kamusta naman? Ang sabi ko, may nagkakagusto sa kanyang tikbalang sa likod ng bahay nila. Talaga? Anong binigay mong pangontra? Sinabi ko sa kanila na putulin ng mga kawayan sa likod ng bahay nila. Doon kasi naglalalagi yung tikbalang. Talaga? Ganun pala yun, Victor? Siyempre hindi ate. Sinabi ko lang yun para matakot sila. Ang totoo niyan, nilamigan lang naman yung likod niya. Loko ka talaga, Victor. Napaniwala mo pa sila? Huwag kang maingay ha. Nauubos na nga yung nagpapagamot sa akin eh. Aba, natural. Kasi naniningil ka na, hindi tulad ng dati. Sus, alam mo naman kung bakit, di ba ate? Oo, pero mali pa rin yung ginagawa mo, Victor. Naku, mag-isip-isip ka nga. Dito na ako sumabat sa usapan nilang dalawa. Nang panahong yun, ako'y musmus pa lamang. Nay, Tito, alis na po ako. Papasok na po ako sa eskwela. O sige anak, mag-ingat ka ha. Sige Abby, sa kalsada ang tingin ha, huwag sa mga lalaki. Lah, si Tito talaga. Siyempre naman po, no? Simula nang maningil na si Tito sa kanyang panggagamot, unti-unting nabawasan ang mga taong pumupunta sa kanya. Marahil dahil nasa probinsya kami, hindi lahat ay may kakayahang magbayad. Isa pa, nagkaroon na rin ng ibang tingin ang mga tao kay Tito Victor. Hindi na siya ang dating albularyong hinahangaan ng lahat. Dahil dito, madalas siyang pangaralan ni nanay na huminto na lang at humanap ng ibang mapagkakakitaan. Pag-uwi ko kinahapunan, laking gulat ko nang makitang may pila sa harap ng bahay namin. Mga taong naghihintay na magpagamot kay Tito. Halata sa kanilang suot at sa nakasulat sa mga tricycle na hindi sila taga rito, kundi mula sa iba pang barangay. Pagpasok ko sa bahay, agad akong nagmano kay nanay. Nay, bakit po ata dumami yung mga nagpapagamot kay Tito? Oo nga mula pa yan sa kabilang barangay. Pero mabuti na rin po yan. At least, kumikita na naman si Tito. May kita nga siya, pero ang tanong, tama ba yung paraan ng panggagamot niya? Nasan po ba si Tito? Nasa likod bahay, may kausap na lalaki. Agad naman akong nagtungo sa likod bahay upang magmano kay Tito Victor. Pero bago pa ako makalapit, natanaw ko siyang may kausap nga na lalaki. Malalim ang kanilang pinag-uusapan, mga kilos at senyas na tila may itinuturo pa siya sa kausap.
Nang mapansin ako ni Tito, agad siyang bumaling sa lalaki. Tinapik ito sa balikat at sumenyas na umalis na. Hindi niya ito pinali sa harapan ng bahay, kundi sa likuran. Uy, Abby, kanina ka pa ba nakauwi? Opo, Tito. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Nasaan ang nanay mo? Nasa loob po. Sino po yun, Tito? Yun ba? Nagpapagamot sa akin. Humingi ng pangluna sa kanyang karamdaman. Talaga? Parang wala naman siyang sakit, Tito. Meron yun. Lumapit naman siya sa akin at bumulong sa tenga ko. Naihian daw siya ng duwende. Hindi nga, totoo ba yun, Tito? Oo. O siya, sige na. Pumasok ka na sa loob at kumain ka na. May mga pasyente pa akong gagamutin sa labas. Habang tahimik akong gumagawa ng takdang aralin sa kwarto, bigla akong nakarinig ng kaguluhan sa labas. Kinabahan ako. Ano na naman kaya ang nangyayari? Kaya't dali-dali akong lumabas upang tingnan. Pagdating ko sa labas, nakita kong hirap na hirap si Tito Victor sa panggagamot sa isang lalaking nakahiga sa papag. Napapalibutan sila ng mga tao, mga pasyenteng naghihintay ng gamutan, pero halatang nagugulat rin sa nasasaksihan nila. Ilang beses dinasalan ni Tito Victor ang lalaki, kasabay ng pagpalo-palo sa kanya gamit ang tuyong halaman. Bigla itong nangisay. Napasigaw ng malakas. At kitang-kita ko kung paano tumirik ang mga mata nito. Unti-unting nawala ang itim sa kanyang eyeballs. Ilang saglit pa, bigla itong bumagsak sa papag. At lahat ay natigilan, maging ako. Maya-maya, bumangon ang lalaki na tila walang nangyari. Napanganga ang mga tao sa paligid, hindi makapaniwala sa himalang nasaksihan nila. Ang ilan sa mga pasyente ay nagsimula ng mag-unahan sa pila, natatakot na baka maubusan ang pagkakataong magpagamot kay Tito Victor. Para bang bumalik ang dati niyang kasikatan bilang isang magaling na manggagamot. Pero may isang bagay akong pinagtakan. Pamilyar sa akin ang lalaking ginamot ni Tito kanina. Hindi ako maaaring magkamali. Siya ang lalaking kausap niya kanina sa likod bahay. Ang akala ko natapos na siyang gamutin bago ito umalis. Pero bakit parang ngayon pa lang niya ito pinagaling? Kinagabihan, matapos makauwi ang lahat ng pasyente ni Tito, naghain na si nanay ng hapunan. Abby, tawagin mo na yung tito mo sa likod para sabay-sabay na tayong kumain. Opo, Nay. Dali-dali akong tumakbo papunta sa likod bahay. Gutom na rin ako, kaya gusto kong bilisan ang pagsundo kay Tito. Pero nang makarating ako, muli ko siyang nakita. Kausap na naman ang lalaking ginamot niya kanina. Sa puntong yun, hindi na ako nagpakita pa. Sa halip, nanatili akong nakatago at nakinig sa kanilang pag-uusap. Ang galing ng acting mo kanina. Parang natural lang. Talaga ba? Paano pa naman? Halos isubsob ko na yung mukha ko sa papag nung bumagsak ako. Abay, masakit talaga yun ha. Tuloy mo lang yung pag-arte ng ganun para dumami pa yung magpagamot sa akin mula sa ibang lugar ha. Oo, sinabihan ko na nga yung asawa ko na ipagkalat sa ibang barangay na dito sila magpagamot. Ayos. O ito na yung parte yung mag-asawa. Baka naman pwedeng dagdagan mo to pre. Grabe yung bukol ko sa ulo sa pagkakauntog. Diba? Malaki na nga yung bigay ko. O ito, kunin mo yan. Ano to? Langis yan. Mabisa sa bukol.
Sa susunod ka na humingi ng dagdag sa akin pag mas marami na tayong kita. Sige na nga, mauna na ako. Bukas, yung asawa mo naman ang gagamutin ko ha. Turuan mong umarte, yung katulad nung kanina. Walang problema doon, akong bahala. Narinig ko ang mga yabag ng lalaki papalayo. Sa loob-loob ko, hindi ako makapaniwala. Ang buong akala ko, totoong-totoo ang panggagamot na ginagawa ni Tito. Akala ko, bumalik ang dati niyang galing. Pero yun pala, lahat yun palabas lang. Isang palabas upang makahikayat ng mas marami pang pasyente. Naputol ang pag-iisip ko nang biglang magsalita si Tito. Hoy Abby, alam kong kanina ka pa nandyan. Nagulat ako at dahan-dahang tumayo. Kunwari kinakamot ang ulo ko at pilit na nagpapalusot. Nakikita mo na pala ako, Tito. Hindi naman ako kanina pa dito. Kakarating ko lang. Oo, alam ko kanina ka pa dyan. Malamang, narinig mo na lahat. Wala akong narinig, Tito. Pinapapunta lang po ako ni Nanay para tawagin ka. Kakain na tayo. Halika na, gutom na ako. Teka Abby, huwag mo nang sabihin sa nanay mo yung narinig mo ha. Sige po, Tito. Pero ano? Pero parang gusto ko ng panghimagas mamaya. Kaso wala akong pera. Aba, marunong ka talagang bata ka. O ito, 5 piso. Pambili mo mamaya. Yay! Salamat po! Nautakan pa ako nitong batang to. O sige na, halika na. Gutom na ako. Kinabukasan, Misteri, muling pumila ang mga gustong magpagamot kay Tito Victor. Pero ngayon, mas marami na sila. Epektibo ang ginagawang pagpapakalat ng mag-asawa sa ibang barangay. Tulad ng napag-usapan nila kagabi, ang asawa naman ngayon ng lalaking kausap ni Tito ang kanyang ginagamot. Muli, kahanga-hanga ang pag-arte ng babae. Halos magpupumigla siya habang ginagamot, kaya naman lalo pang namangha ang mga taong nanonood. Pati si Nanay ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nakakatakot naman yung nangyayari sa babae. Wika ni Nanay habang mahigpit akong hinahawakan sa braso. Oo nga po, Nay. Sagot ko naman sa kanya. Pero sa loob-loob ko, halos matawa na lang ako sa palabas ni Tito. Kaya ikaw, huwag kang basta-basta gumagala kung saan-saan ha. Baka maengkanto ka rin tulad ng babaeng yan. Lagi naman po akong sa bahay lang, Nay. Basta, makinig ka sa akin. Huwag nang makulit. Si Nanay naman. Opo. Sa totoo lang, gustong-gusto ko nang sabihin kay Nanay ang lihim ni Tito. Pero mas pinili kong manahimik. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang narinig ko kagabi, lalo na't halatang lubos siyang naniniwala kay Tito. Nakikita kong maraming tao ang namamangha sa ginagawa niya, pero para sa akin, isa itong malinaw na panloloko. Habang patuloy ang gamutan, biglang may dumating na mag-asawang galit na galit. Manloloko kayo! Sigaw ng lalaki. Huwag kayong maniwala sa peking albularyo na yan. Sabad naman ng babae. Napatingin ng lahat sa kanila, pati si Tito Victor. Pero ang babaeng ginagamot niya ay patuloy pa rin sa kanyang matinding pag-arte. Agad lumabas si Nanay para kausapin ang mag-asawang pasugod sa amin. Mawalang galang na po. Ano pong ibig niyong sabihin? Panloloko lang ang ginagawa ng albularyong yan. Tama! Kinukonsinti mo pa siya. Teka lang ho. Hindi ko po alam yung pinagsasasabi niyo. Nagpagamot kami kahapon sa kanya, pero nalaman kong yung lalaking ginamot niya, kainuman lang para ng kumpare ko. At yung langis na ipinahid niya sa anak ko, imbis na gumaling, lalo pang nangate.
Mga manloloko kayo! Ibalik niyong pera namin! Sa loob-loob ko, hindi ko alam kung matatawa ba ako o mahihiya. Kitang-kita kong tuloy pa rin sa pag-arte ang babaeng ginagamot ni Tito hanggang sa bigla siyang batukan ni Tito para tumigil. Para siyang batang napagalitan at tahimik na lang umupo sa papag. At dahil nga sa matinding galit ng mga tao, nauwi sa barangay ang usapan. Pati si nanay ay nadamay sa reklamo dahil akala ng iba ay kasabwat siya. Pero mariing itinanggi ni Tito na may alam si nanay sa kanyang ginagawa. Napagkasundoan na lang na ibabalik ni Tito Victor ang lahat ng perang nakuha niya mula sa panggagamot. Dahil dito, napilitan siyang ibenta ang inahing baboy namin para makabuo ng sapat na pera. Mula noon, wala nang pumila sa bahay namin para magpagamot. Naging matabang ang relasyon ni Tito Victor at nanay. Bihira na silang mag-usap. Si Tito naman, dahil sa hiya, madalas nang magkulong sa likod ng bahay at inaalagaan na lang ang natitira ng mga biik. Isang gabi, habang kumakain kami, hindi ko maiwasang magtanong. Nay, may tatanong lang po ako. Ano yun? Baka naman hihingi ka na naman ng pera. Wala akong pera, ha? Hindi po, Nay. Ano nga? Ano ba yun? Sabi niyo po kasi, magaling na albularyo si Tito Victor dati, di ba? Oo, magaling na albularyo yung tito mo. Kung magaling talaga siya, bakit po siya nanloloko ngayon? Ay, mahabang kwento, Abby. Baka antukin ka lang. Hindi po, Nay, promise. Makikinig po ako. Kasi, curious lang po talaga ako eh. At saka hindi niyo po nakakwento yun sa akin. Nagsimulang maglahad si nanay ng kwento tungkol kay Tito Victor. Isang nakalipas na kabanata ng kanyang buhay na hindi ko kailanman narinig noon. Bago pa raw ako isilang, naging tanyag na albularyo si Tito Victor. Nakuha niya raw ang kanyang kakayahan matapos siyang mawala sa gubat noong 15 anyos pa lamang siya. Nang matagpuan siya ng aming mga lolo, napansin nilang may kakaibang abilidad na siya. Kayang paalisin ang mga engkanto na sumasapi sa mga tao at marami pang iba. Dahil dito, naging bantog ang kanyang pangalan sa kanilang lugar. Dahil itinuring na isang biyaya ang kanyang kakayahan, hindi siya naningil sa panggagamot. Malaya niyang ibinibigay ang kanyang serbisyo kasama sina lolo at tatay na siyang tumutulong sa kanya. Minsan, kahit 10 oras ng gabi, sila pa mismo ang pumupunta sa mga bahay ng nangangailangan. Isang gabi, may isang lalaking humingi ng tulong dahil sa kanyang anak na biglang nagdeliryo. Nang dumating ang lalaki, kasalukuyan daw umiinom sila Tito ng isang bote ng gin sa bahay. Dahil dito, sinabi nilang susunod na lang sila sa bahay nito matapos ayusin ang kanilang gamit. Umalis na ang lalaki, ngunit nang handa na silang umalis, napansin nila na medyo lasing na daw si Lolo. Sinabi nilang mas mabuting magpahinga na lamang ito at sila na lamang ang lalakad patungo sa bahay ng lalaki. Pero nagpumilit daw. Hindi raw niya kayang ipagwalang bahala ang isang taong nangangailangan ng tulong. Sa huli, pumayag na rin sina Tito at Tatay at sumakay silang 3 sa tricycle ni Lolo. Pero misteri, sa kasamaang palad, na aksidente sila. Hindi nakaligtas si Lolo at ilang linggo namang naospital si Tito at Tatay. Nang huling gabi ng lamay ni Lolo, nagpumilit sina Tito at Tatay na umuwi mula sa ospital upang mahabol ang huling lamay nito.
Pero sumama daw ang loob ni Tito habang nakaupo ito sa harap ng kabaong ng lolo dahil sa narinig niyang usap-usapan sa mga taong nakikiramay. Parang sinisisi pa ng mga tao sila Tito kung bakit namatay ang lolo. Kung sana daw ay hindi na lang daw umalis o hindi na lang daw pinag-drive ng tricycle si lolo. Ganong alam daw pala nila na nakainom sila. Dahil dito, nagtanim ng sama na loob ang Tito Victor sa lahat ng mga kalugar niya na natulungan nila noon. Kung alam lang sana nila ang kagustuhan ng lolo na malunasan agad ang humingi ng tulong sa kanila nung gabing yun, ay hindi magiging ganon ang pagtingin ng mga tao sa kanila. Bigla namang tumulo ang luha ko, Misteri, sa lahat ng mga narinig kong storya mula kay nanay. Kaya pala minabuti na lang ni tatay na magtrabaho sa ibang lugar dahil sa sama ng loob na ibinibigay sa kanila ng mga natulungan nila. Hindi ko alam, Misteri, pero parang nag-iba ang pagtingin ko kay Tito Victor pagkatapos ng mga narinig ko kay nanay. Ang buong akala ko, wala lang pakialam si Tito sa mga tao na nagpupunta sa kanya. Kasalukuyang pinupunasan ko ang mga luha ko nang bigla akong nagulat nang may narinig akong nagsalita mula sa likuran. O tama na yung kwento na yan, ate. Akala ko ba hindi na natin bubuhayin yung usapan na yan? Pasensya ka na, Victor. Sadyang makulit lang tong si Abby Daming tanong. Bigla akong tumayo sa pagkakaupo ko at yumakap ako kay Tito Victor. Sorry po, Tito, kung napag-isipan kita ng di maganda. Ang tingin ko, hindi ka talaga magaling na albularyo Okay lang yun, Abby. At saka, hindi bagay sa'yo umiyak. Ang pangit mo. Pangako po, Tito, hindi na ako magdududa sa'yo. Idol na kita mula ngayon. At saka, para sa akin, kayo ang pinakamagaling na albularyo sa lugar natin. Nambola ka pa. Baka gusto mo ng pera. Wala akong pera ngayon, ha? Hanggang sa gitna ng pagdadrama namin ay may boses na tumatawag mula sa labas ng bahay namin. Victor! Victor! Nandiyan ka ba? Napatayo na lang si nanay sa pag-aalala kung sino yung tumawag. Oh, sino naman kaya yung tumatawag? Diyan lang kayo at ako nalalabas. Pinagbuksan ni nanay ang tao sa labas. Nang sumilip ako, agad kong nakilala ang dumating. Si Mang Abner, ang lalaking kasabwat ni Tito sa panloloko. Pero ngayon, hindi tulad ng dati. Halatang balisa siya, pawisan at tila hindi mapakali. Oh, Abner, ikaw pala. Bakit parang hinahabol ka dyan? Victor, pwede ba akong humingi ng pabor? Kung pera yan, alam mo naman na walang-wala ako. Hindi ito tungkol sa pera. Baka nga ikaw pa ang magkapera rito. Ano? Ano naman yan, Abner? Kung panggagamot yan, nangako na akong hindi na ako babalik dyan. Baka naman kahit ngayon lang, Victor. Pabirong sinuri ni Tito si Abner. Mukha namang hindi ka sinasaniban ngayon, Abner. Hindi mo kailangang magpagamot, ano ka ba? Ano ka ba naman, Victor? Huwag kang magbiro. Yung pinsan ni Mrs., yun ang kailangan ng tulong. Oh, ano namang gagawin ko dun? Dinala siya ng mga magulang niya sa amin. Nagbabaka sakali na may kilala kaming magaling na albularyo. Hoy, Abner, sinabi na ng kapatid kong hindi na siya manggagamot. Alam ko naman yun. Pero kasi kanina, habang natutulog siya, may lumalabas na mabahong tubig sa tenga niya. Tapos, biglang may uod na lumabas Yak! Ano ba yan? Kadiri naman! Anong nangyayari sa kanya? Diyos ko, Abner, alam mo bang kumakain kami, ha? Pasensya na talaga. Pero yun talaga yung nakita ko. Hindi normal yun, di ba, pre? Sige na naman, tignan mo lang. Ikaw lang naman yung kilala kong albularyo, Pasensya na, pre. Pero hindi na talaga ako manggagamot. Alam ko naman yun, Victor. Pero kahit ngayon lang, para sa akin.
Alam ko, nandyan pa rin yung magaling na albularyong kilala ko. Biglang natahimik si Tito. Napayuko siya, halatang nag-iisip. Napatingin naman si Nanay sa kanya. Kita sa muka ang pag-aalala. Marahan niyang hinawakan si Tito sa balikat. Victor, kung ano yung nasa puso mo, gawin mo. Ayoko lang na pagsisihan mo sa huli yung magiging desisyon mo. Nagtagal pa ng ilang segundo ang katahimikan bago dahan-dahang tumango si Tito. Sige Abner, dalhin mo na agad dito yung pinsan ng asawa mo. Salamat, Victor. Salamat din, Irene. Balik agad ako pagkasama ko na sila. Agad na nagmamadaling umalis si Mang Abner habang si Tito Victor naman ay pumasok sa kanyang kwarto. Doon ko lang nakita ang mga gamit niya sa panggagamot. Matagal na palang nakatabi ang mga ito kasama ang mga ginamit nila ni tatay at ni lolo noon. Ilang sandali lang ang lumipas at dumating na si Mang Abner kasama ang pamilya ng may sakit. Pinahiga ito ni Tito sa loob ng bahay, malayo sa mata ng ibang tao. Napatitig si Tito sa babaeng nakaratay sa harap niya. Habang ang mga magulang nito ay panay ang iyak, nagmamakaawang tulungan sila ni Tito. Nagpatulong siya kay Mang Abner at kay Nanay upang hawakan ang kamay at paa ng babae. Mabilis niyang kinuha ang isang garapon, walang takip, at ipinatong ito ng pabaligtad sa tiyan ng may sakit. Kasabay nito, nagsimula siyang bumigkas ng panalangin habang iwinawasiwas ang isang bagay sa ibabaw ng katawan ng babae. Ilang minuto, nagpumiglas ang babae. Halos hindi na nila mapigilan ito. Napilitan ng sumali sa pagpigil ang mga magulang niya upang hindi matumba ang garapon. Misteri, halos masuka ako. Grabe yung nasasaksihan ko noon. Unti-unting bumukol ang balat ng babae at mula rito lumabas ang nanlalagkit na nana na pumuputok sa bawat galaw niya. Bigla namang napasigaw si Nanay. Ay! Mula sa bibig at tenga ng babae, sunod-sunod na nagsilabasa ng malalaking langgam, ipis at mga uod. Kitang-kita ko ang pagkagimbal sa mukha ni Mang Abner at Nanay. Marahil, ngayon lang nila tunay na nasaksihan ang kapangyarihan ni Tito Victor. Hanggang sa napako ang tingin ko sa garapon. Misteri, may lumabas mula sa tiyan ng babae. Isang maliit na piraso ng tuyong halaman. Kakatwa at hindi ko maipaliwanag ang itsura. Nang makita ito ni Tito Victor, agad niyang tinakpan ang garapon at sa isang iglap, tila nawala ng lakas ang babae at huminto sa pagpupumiglas. Dahan-dahan, nagsara ang kanyang mga sugat. Napahagulgol ang kanyang mga magulang. Mahigpit na niyakap ang anak nila na ngayoy ligtas na. Sa gulat at galak, napayakap din si Nanay kay Tito habang si Mang Abner ay tuwang-tuwa sa kanyang nasaksihan. Ang galing mo, Victor. Hindi nga ako nagkamali. Magaling ka pa rin na albularyo. Masiglang wika ni Mang Abner habang inaakap rin si Tito Victor. Oo nga Victor, ang galing mo. Akala ko talaga tuluyang nawala na sa'yo yung panggagamot eh. Lubos namang nagpapasalamat ang pamilya ng babae at nag-aabot sila ng pera para kay Tito Victor. Maraming salamat iho sa panggagamot mo sa anak ko.
tanggapin mo to bilang pasasalamat namin. Oo nga pre, tanggapin mo. Total di ba? Wala ka nang kita ngayon. Hindi ko matatanggap yan. Okay na ako na nagpasalamat kayo at saka gumaling yung anak nyo. Sige na iyo, ito lang ang maibibigay namin sa'yo bilang pasasalamat. Dahan-dahan namang lumapit ang babae at lumapit kay Tito Victor. Victor, maraming salamat. Hindi mo alam kung gaano ako nagpapasalamat sa'yo. Ang tagal kong nagsakripisyo at naghirap sa dinanas ko at ikaw lang ang nag-iisang tao na nagpagaling sa akin. Wala yun. Gusto ko talagang tumulong sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan tulad mo. Talaga? Sobrang bait mo at sobrang galing mo. Sana ipagpatuloy mo yung ginagawa mo. Oo naman, misyon ko talaga yan yung magpagaling at saka tumulong sa kapwa. Wow, bago na pala yung mission mo, Victor ah. Huwag ka nang kumontra, Abner, ikaw talaga. Lorraine, mag-ingat ka na ha. Huwag ka nang basta-basta magtitiwala sa iba. Kung kailangan mo ng tulong, andito lang ako. Kinabukasan, bumalik sina Mang Abner at ang pamilya ni Ate Lorraine upang muling pasalamatan si Tito Victor. At dahil nga hindi na tumatanggap si Tito Victor ng pera, ay nagdala na lang ng mga prutas at iba pang mga pagkain ng mag-asawa. Nang tanungin siya ni Mang Abner kung babalik na ba siya sa panggagamot, agad siyang umiling. Hindi na, hahanap na lang ako ng trabaho. Sagot niya, matigas at mukhang desidido na. Narinig naman ito ng mga magulang ni Ate Lorraine at agad nilang inalok si Tito ng trabaho sa Maynila bilang pasasalamat muli sa panggagamot sa kanilang anak. At doon, hindi na tumanggi pa si Tito Victor at tinanggap niya ang alok. Sa paglipas ng taon, naging malapit si Tito at si Ate Lorraine na pinagaling niya. Hanggang sa tuluyan na nga silang naging magkasintahan at kalaunan ay nagpakasal pagbalik nila sa probinsya. Hanggang sa makatapos ako ng sekundarya ay sumunod na rin kami ni Nanay sa Maynila kasama si Tatay, Tito Victor at Tita Lorraine. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento mystery. Sana ay nagustuhan ninyo at ng inyong tagapakinig ang ibinahagi kong istorya. Maraming salamat po sa pagkakataong maibahagi ito at mapabilang sa inyong mga kwento. More power to you at sa inyong channel, Mystery na Misteryo sa Dilim TV.